lahan. O tinan mo, ito pa isang mga bobo. O ito pa isang mga bobo ha. O yung prosecution, putang ina, nananawagan na yung prosecution. Nananawagan daw yung prosecution na yung mga senador daw na pabor sa kay Inday Sara, gago talaga itong mga putang ina dito. Akala ko ba malakas ang kaso nyo? Akala ko ba marami kayong ebidensya? Bakit nananawagan na naman kay Escudero? Pukin ang ina ninyo. Para na nga kayo may-ari ng Senado kung makaarte kayo dyan eh. Tapos putsang ina niya pagkatapos ng hearing. Ang tagal-tagal na nung hearing. Pagkatapos ng hearing, putsang magpipress con pa kayo. Putsa lahat na nga nasa inyo. Pabor na nga sa inyo. Parang ang laro basketball, itas nakatali at saka ang kamay at saka paa ng mga kalaban ninyo eh. Kayo na nga lang ang bida dyan, tapos meron pa kayong panawagan kay Escudero. Anong panawagan nyo na naman kay Escudero? Itong mga buwakan ng inang mga ano na to, mga prosecution walang silbi na ito. Citing Officer Cheese Escudero na magpaalaala sa mga senator judge na maging pata sa impeachment trial. Kasunod yan ang pagpuna ng Malacanang na may ilang senator judges na umaastaw man ng abogado para sa defense team ni VP Sara. Tag-ina niya. Ay, nako. Oh, meron daw mga senador na umaastang abogado ni VP Sara. Eh, ganun din naman kayo. Meron din naman mga senador dyan na galit kay Inday Sara. Putang ina nyo. Andiyan dyan si Risa Ontiveros. Anong tingin nyo kay Risa? Boboto yan against sa impeachment ni Inday? Kiko Pangilinan. Si Bam Aquino. Puking ina nyo, puros mga dilawan yan. Anong tawag nyo sa mga yan? Hindi bias yan? Hindi, pwedeng bumoto yan na i-acquit si Inday Sara? Tarantado ba kayo? Ha? Lakas ng tama nyo? So parang sinasabi nila, yung mga halata naman daw na mga pro Sara Duterte na mga senator dapat pagsabihan ng ni Escudero. Eh paano pala si Risa? Si Tulpo. Putang ina nyo, ang dami nyo nga dyan ng mga anti-Sara eh. Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Tito Soto. Putang ina ninyo, puro nga kayong mga anti-Duterte eh. Tapos putsang ina, ilan na nga lang, minority pa nga yung mga pro-Duterte, minority. Majority, puros mga aso ni Bongbong Marcos eh. Ilan man lang yung minority, kinukulong nyo pa, putang ina, gusto nyo pang ubusin sila. So ibig sabihin, mahina talaga kaso nyo. Ibig sabihin, wala talaga kayong ebidensya. Tsaka ibig sabihin, itong mga tanong ng mga senador na sinasabi nilang pro-Duterte, na ibibisto yung mga kabubuhan ninyo dyan sa impeachment. Kasi kung talagang naniniwala kayo na malakas ang mga kaso ninyo, hindi na sana kayo nananawag-nawagan ng ganito. Tangina itong mga abnormal. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pang pahayag ng prosekusyon? Yes, JG, sinigundahan nga ng ilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel itong pahayag ng palasyo na hindi dapat maging biased yung mga senator judges dito nga sa gumugulong na impeachment trial o paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang unang ngang nasabi ni Palace Press Office. Alam mo, pag tinanggal natin lahat ng bias dyan na senador, tangin na wala matitira dyan, baka si Lito Lapid lang matira dyan. Baka si Lito Lapid lang matira dyan, ano ba kayo? Bobo rin tong na to eh, bobo rin tong itong prosecution talaga, mga walang utak talaga eh, putsang ina niyan. No wonder si Chua 3 beses nag-bar exam eh. Sir Yusek Claire Castro na hindi mandato ng mga senator judges na walisin yung katotohanan. Tanging mga clarificatory questions lamang dapat yung tanong sa kanila at hindi raw dapat nakikipagdebate o parang nakakaroon na ng cross-examination. At kung babalikan lang natin. Mas marunong pa kayo, senator judges yan. Gagawin ng senator judge yung gusto niyang gawin. Si Risa Ontiveros ngayon, mga tanong ni Risa Ontiveros parang nasa prosecution na siya. Sabihin nyo kay Risa Ontiveros, hubarin na yung robe, pumunta na sa tabi ni Kapunan. Oo, ganun ang gawin para hindi masyadong halata. Ay nang yan, sisilipin nyo yung minority. Kaya nga tinawag na minority yung kukunti sila eh. Mas marami kayo eh. Mas marami yung majority, mas madami yung aso ni Bongbong Marcos yan. Kaya lang ito problema. Kahit alam nyo na aso ni Bongbong yan, hindi nyo pa sigurado na boboto sa inyo yan. Hindi nyo man kayang kunin yung 16, sa totoo lang. Saus! JG, kung maalala po ninyo, nagkaroon ng mainit na debate, kumbaga, dito nga sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos doon sa sinalang na testigo ng House Prosecution Panel na si... Kasi nga, nabisto yung witness. Nabisto yung witness na nagsisinungaling. Kasalanan pa ba ng mga senator judges na sinungaling yung nilagay nyo dyan na witness? Kung nagsalagay sana kayo dyan ng witness na matino, di sana hindi sila nakahanapan ng butas ng mga judges. O, yung problema, putyang inang yan, wala kayong maitanong na makakapagpatunay na nagnakaw si Inday Sara. Sino ba nagtanong? Na sa findings mo ba meron bang perang kinuha o pinakinabangan si Inday Sara? Si JB Ejercito man yun. Si JB Ejercito, tao man ni Bongbong yan.
Oh, anak ng taoklay talaga kayo, oh. State Auditor Roderick Wamil tungkol nga riyan doon sa pagtatanong ni Senator Amy doon sa accountability ni Vice President Sara Duterte doon sa paggasta sa confidential funds. At matapos nga yung senaryong yan o yung paglilitis nga on impeachment trial, nagpasa rin itong palasyo na ginigit nga na dapat impartial, hindi raw dapat bias ang mga senator judges. Narito naman yung pahayag ng mga taga-prosekusyon. Kailangan maintindihan din kasi sila ho ang maghuhusga eh. Sila yung maghuhukom eh. But yung sa kanilang pagtatanong ng clarification, hindi po dapat nagpapakita ng bias. No? Putang ina. Oh, nahiya naman si Risa Ontiveros sa sinabi mo. Nahiya naman si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Tanginan niya. Puros kabobohan na naman eh. Minsan na magsasalita. Ito naman, talunan na to eh. Talo na to, nagsasalita pa to. Anak ng tokwa oh. Kung merong mga ganon, I think they should be reminded by the presiding officer of the rules. So sinasabi nyo, mahina si Chis Escudero, ganon? Kaya ba't inaatake nyo na naman si Chis Escudero? Kasi binaboy ni Chis Escudero yung COA witness ninyo na nagmamagaling. Yan ang problema sa inyo eh. Hirap na kayo magpropaganda, kaya kung ano-ano na naman sinisita ninyo, hirap na hirap kayo paniwalain ng taong bayan na magnanakaw si Inday dahil sa 12 days, wala pa rin 12 days of Christmas na yan. Wala pa rin kayong napapatunayan. Kaya kung ano-ano, sino-sino naman sinisita. Ang dami nyo suggestion. Okay nang ina nyo. Ang dami nyo suggestion. Lamang na nga kayo. Ang dami nyo pang suggestion. Pucha yan. Wag na kayo magreklamo kung sa tingin ninyo maganda tinatakbo ng impeachment katulad ng mga sinasabi ninyo. Dapat hindi kayo nagsasalita ng ganyan. So ito mga bossing ay isang indikasyon na talagang wala silang ebidensya. Na talagang pati yung pagpopropaganda nila hindi na umiepekto. Bakit? Yung propaganda nila nung Congress hearing hanggang ngayon yun pa rin naman. Pucha, kaya nga wala nang interest tao. Yan pa rin. Mary Grace Piatos pa rin. Paano yung Mary Grace Piatos? Yung 70,000 lang pala yung ninako nyo. Mas malaki pa yung kinita ni Ridon. Di umano. Anak ng tokwa oh. No, at dapat ito ay isa puso nila dahil ito ay isang malaking issue na kung saan ang national Trial dahil magulo na raw ito dahil nga sa tinawag niyang bending dalo nung ginagawa ng Kongreso. Pero may tugon ba dito ang prosekusyon? Yes, Jiggy, pumalag nga dyan, yung mga taga-prosekusyon. Lubharaw nakababahala na nanggagaling pa itong mga pahayag na ito mismo kay Vice President Sara Duterte. Git nga ng prosekusyon, iimbis daw na atakihin ni VP Sara itong integridad ng Senado, ng impeachment court at ng gumugulong na impeachment trial. Sana raw ay diretsahan na lang na harapin at sagutin ni VP. Yan naman, hindi ko talaga maintindihan. Itong prosecution, bakit ba nila gustong papuntahin si Inday Sara dito? Naglagay nga kayo dyan ng mga witness. Putsang ina ninyo, pinractice nyo na yan. Katangahan pa rin yung mga pinagsasasabi. Kung pupunta si Inday Sara dyan, anong ipapakita nyo kay Inday? Yung mga ninyo, yung mga resibong pinakikita nyo dyan? Ano ipapakita nyo? Anong tatanong nyo kay Inday? Tatanong nyo si Inday, Inday, nagnakaw ka ba ng pera? Pag sinabi ni Inday, hindi. Wala nga kayong patunay na nagnakaw ako. COA na nagsabi na wala akong ninakaw Tinanong yung COA may ninakaw ba si Inday? Wala po. Meron ba kayong findings na may ninakaw si Inday? Wala po. Anong gagawin ni Inday pag nagpunta siya dyan? Anong tatanungin nyo kay Inday pag nagpunta siya dyan? Putang ina ninyo. Mismong nyo na nga, mismong witness nyo na, hindi nyo pa mapagsalita ng naayon dun sa ninyo, propaganda ninyo. Si Inday pupunta pa dyan. Baka pag nagpunta nga si Inday dyan sa Congress, nagmukha kayong tanga lahat eh. Nagtae kayong lahat, hindi nyo nga siya kinaya. Dyan pa kaya sa Senado? Sa tingin nyo, even the senators, papayag sila na babuyin nyo si Inday Sara dyan? Hindi papayag yung mga yan. At saka pag umupo si Inday Sara dyan, anong itatanong nyo kay Inday Sara? Inday Sara, totoo ba na nag-withdraw kayo sa land bank? Oo. Inday Sara, totoo ba na ginastos nyo ng 11 days yung confidential funds? Oo. Inday Sara, totoo ba na yung nag-receive ng ng pera na to si Mary Grace Piatos? Oo. Totoong tao ba si Mary Grace Piatos? Totoong tao, pero hindi niya totoong pangalan yung Mary Grace Piatos. Yung Mary Grace Piatos, alias man yan, tanga ka na lang kung maniniwala ka na totoong pangalan yan. Bakit pirma Mary Grace Piatos? Natural, Mary Grace Piatos yung pangalan nung nag-receive. Di siyempre, alam nga naman ipirma niya doon yung totoo niyang pangalan. Gago ka ba? Siyempre, ipipirma niya rin doon as receiving yung Mary Grace Piatos din ang pangalan niya. Alam nga naman, tinago ko na yung pangalan ko, Mary Grace Piatos, tapos ilalagay ko doon, Boss Dada TV. Di nalaman din nila kung sino ko, putang ina ninyo. Tanga-tanga talaga to si Ligutan Yung Ligutan, yung bobong abogado nila nung una na ang bagal magsalita, akala mo si Kuya Cesar. Sabi niya, kung hindi daw totoong tao si Mary Grace Piatos, bakit daw yung pirma Mary Grace Piatos? Tarantado ka ba? Mary Grace Piatos ang inilagay mo doon, tapos inilagay mo sa ilalim si Lupin. Di putang ina niyan, katarantaduhan na yun. Abnormal ang mga pukin ng inan to, walang mga utak. Mga bobo kayo, gumamit ng alias tapos magpipirma ka doon, gagamitin mo yung totoo mong pangalan kung di ka ba naman ulul.
Tanga. Tapos pupunta si Inday Sara, anong tatanong niyo yun? Sinabi mo ba to kay Bongbong Marcos? Sinabi mo ba itong mga salita na ano na may nakausap kang may nakausap kang hitman, ay may nakausap kang papatay sa kanila? Oo. Wala naman dininay si Inday sa lahat ng mga pinagsasasabi nila. Anong itatanong nila kay Inday kung pupunta si Inday diyan kung di ba kayo mga ulul? Itong mga to, harapin mo na lang. Gago, andiyan dyan na yung mga abogado. Harapin yung abogado. Yung abogado ni Inday, si Inday din yun. Pukin ng ina nyo. Hindi nga kayo manalo sa mga abogado ni Inday kay Inday Sara pa. Mga tanga. Tangin ng mga utak nitong mga ito. Mga utak talangka talaga Sara ang mabibigat na akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa nga ng prosecution. Harapin ni Inday Sara yung mabibigat na akusasyon. Hindi niya pa ba hinaharap? May abogado siya dyan. Representative niya. Buti sana kung ang humarap dyan si Jollibee. Si McDonald, ganyan. Mascot yung humarap dyan. Ayun, tinarantado kayo. Pero humarap dyan, abogado niya. Lahat ng mga sinasabi ng mga abogado niya dyan, yun yung side niya. Tsaka anong sinasabi niyo na humarap dyan? Hindi ba humarap hindi ba humarap yung mga abogado niyo? Tawa, anong ginagawa niyo dyan? Kung wala naman palang kwenta yung hearing na yan, hindi naman pala humarap yung opisina ni Inday. Gago rin, no? Tangin na itong mga inutil talaga. Kung yung tungkol sa proseso, yung tinutukoy nga ng bise, nasagot na, naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema na ibinabasura ito nga mga petisyon na kume-question sa impeachment proceedings na nangyari nga dito sa Kamara. Pakinggan natin ito. Katulad yan, binasura ng Supreme Court. Sumaya na kayo dun. Alam na kasi ng Supreme Court hindi mai-impeach si Inday. Kaya sabi ng Supreme Court, sige na, bayaan mo na yan. Nagsimula naman ng 12 days naman na. Sa loob naman ng 12 araw, wala naman nangyari. Mukhang wala naman sila ebidensya kay Inday. Bayaan mo na. Para matapos na yan. Hindi naman mai-impeach si Inday. At least di pa tayo madadamay. Di ba? Hindi pa damay ang Supreme Court. Huwag kayong magalit sa Supreme Court. Bayaan nyo na yan. Bayaan nyo na yung kung nabayaran sila, kung wala silang mga prinsipyo, ikamamatay na nila yan. Pero bayaan na rin natin itong impeachment na to, wala nang silbi to. Focus na tayo ulit sa mga pagnanakaw sa gobyerno. Ang mga pahayag ng taga-prosekusyon. Hindi ko alam kung saan banda na merong bending of the law. Utangin na, hindi mo pala alam. Ba't mo pati sinasagot? Hindi mo naman pala alam. Anak ng tinapay ka. Mga wala kayong kwenta, mga ulul. Okay na yan. Bayaan mo na yan. Bayaan mo na yung mga pangit na yan. Anyways, maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Oo, matulog na tayo. Masyado ng gabi. Magandang araw sa inyo. Lahat ng mga nanood, maraming salamat sa inyo. I-upload natin to as video. Po ninyo, panoorin po ninyo, i-like po ninyo, i-share po ninyo para kumalat itong mga pangungupal natin sa lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang gabi. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.